Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Okay. So boss, before we start, pag-usapan natin yung recent na speech ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa UN General Assemblies na ginanap dito sa New York sa United States of America. Yung mga kritiko ang sinasabi nila na ito lang daw ay isang global PR. Ano po masasabi niyo dyan? PR kasi president is kuan kanang so first sa topic mo na to, it's about women gender equality. Fine-focus yun ni president kasi may in a third party approach sinabi niya women president din tayo at they are integral part of our kuan society as world leaders and leaders sa present Philippines. At yung sinabi niya, fino-focus niya talaga education. Kasi through education, women will fill up the needs of every nation. Iyon, sinabi niya. Tama po. And I think isa sa mga bagay din na parang siguro sinabi niya dito na maaring tanong din ng karamihan ng mga Pilipino. Ano po sa tingin ninyo yung pinakabuod na tunay na mensahe na speech ni Pangulong Marcos? Kasi we all know, ang pinakamalaking kinakaharap ng Pilipinas ngayon, hindi lang yung korupsyon eh. Mm. Yung majority ng OFW sa buong mundo, karamihan nasa Middle East. Alam ko yung namatay na babae, yung di ba, OFW. Sa I Israel po. forgot kung Israel ba yun? Israel. Israel. Kasi ang alam ko, binombahan yung mga US bases ng Oman. Ano ba yun? Yung tatlong US bases. I forget the other two nations. At matindi yun kasi, you know, it's been naman kanang a while na kasi they are been embargoed, di ba? Kanang restricted all over the world, di ba? May mga oil sila. It's about the oil. That's the real truth. Regions Middle East problem. And dahil Israel- dahil po dito sa mga and dahil dito sa mga nangyayaring ito, ano po tingin niyo parang mensahe ng Pangulo? May touch base ba to sa mga OFW or sa mga Pilipino outside Philippines? Oh, syempre kasi all over the world, every nation parang may Pinoy ata, di ba? I don't know kung ilang percentage sa ibang nation, pero it's stating that we are empowering our kanang hindi naman tayo parang empower na parang tayo talaga ang first world country. We are empowering kasi andun yung mga natin, mga at yung integral part yan. Again, the word integral, word of the day na integral. Kasi yung mga Pinoy ay working as a parang citizen na doon sa mga iba't ibang nation. At din ang kanang royal represented din si president doon sa UN kanang General Assembly. And isa po sa mga kritiko ng Pangulo, sinasabi po nila and this was placed on social media. Sabi nila, sa buong speech daw ng ating Pangulo, hindi daw global leadership ang pinupunto niya sa speech niya. Parang pinopokus niya is yung pwesto ng Pilipinas sa UN Security Council. Ibig sabihin hindi siya nagfo-focus sa mismong problema ng Pilipinas. Ang pinopokus niya yung position niya sa UN. Ano po masasabi niyo diyan? For me, is a diversion tactic din sa mga paninira versus sa present administration. Ang totoong nangyari sa atin, walang pakialam diyan sa UN. Ang andon ang topic about women and gender equality. At focus sa whole nation kung ansan yung mga something sinabi nga niya sa mga ibang nation. Tama po. Pero kung tutuusin, boss, kung titignan mo, wala rin namang masama kung ang pinupush niya rin yung pwesto ng Pilipinas sa UN Security Council. Kasi parang minsan naiisip ko rin, advantage din yun sa Pilipinas. Kasi if you're in a position sa UN Security Council, at least meron tayong nakaakibat na maaaring mas
matinding suporta sa UN kung ano man ang mangyari sa West Philippine Sea, di ba? Correct.